Sino tinatawag niyang witch? Bad yan, ha? Unfortunately, for Senator Mix na isa sa mga senator judges, parang publicly ay may hatol na siya sa merits ng impeachment complaint, no? Dahil pag sinabi mong witch hunt, ibig sabihin nun, tingin mo walang batayan. Yung inaapi, yung opisyal ng walang batayan. Hindi dapat ganun, no? Kaya nga ang hinihingi sa mga senador ay simulan kaagad yung trial, no? Wag yung nagbibigay na ng hatol publicly, hindi pa nga nagsisimula yung trial o ayaw pa nilang simulan yung trial. Well, as one of the complainants of one of the complaints, no, obviously matibay ang batayan, no? Kaya nga na-impeach na bilang opisyal by an overwhelming majority of the previous house. So malinaw na may malakas na batayan para sa impeachment ni Vice President Duterte. Unang-una na, yung hanggang ngayon ay hindi pa rin napapaliwanag na paano ginamit yung 612.5 million in intelligence funds. So malakas ang batayan para ma-impeach, kaya kailangang simulan kaagad ang trial. Sir, kasi yung nabanggit po niya na gusto lang daw alisin sa pwesto para mapalitan, ano po masasabi nito? Yung parang iniugnay niya po sa politika na. Well, basta may matibay na batayan, kailangan managot ang opisyal, sino man siya, at maging contender man siya for 2028. Kung may sabit sa paggamit ng pondo ng publiko, kailangan managot. Just earliest now, nakakita kayo na mas tumitigil effort para po i-dismiss yung impeachment case against the Vice President para hindi mailabas yung mga sinasabi ng mga batayan at ebidensya sa mga alegasyon laban sa Vice President. Pakiulit yung first part ng tanong, sorry. Yung mga efforts to dismiss outright yung impeachment case, mas tumitindi dahil may mga public statements ang mga senator judge, katulad po ni Senator Zubiri na parang breach ng klaro daw po itong impeachment case. Yan nga ang nakakadismaya, no? Na paparaming bilang ng mga senador sa pangunguna na ng dating Senate President ng nakaraang Kongreso na parang nagpapahiwatig na gusto nang i-dismiss o di kaya sa unang araw ng bagong Kongreso, ang unang i-agenda kaagad ay itutuloy pa ba o hindi yung impeachment trial. Samantalang malinaw na malinaw sa naatas ng konstitusyon na ang tungkulin ng Senado ay litisin. So simulan na ang trial, hindi pagdebatihan kung dapat ba ituloy pa ito o hindi. That's not even an option. Pero mukhang hinahanda na ang publiko sa ganitong posibilidad. Kaya nga, panawagan natin sa mga kababayan natin, huwag tayong pumayag. Hindi katanggap-tanggap ito at iparamdam natin sa mga senador, no, hindi lang yung impeached official, in this case si Vice President Duterte, ang on trial. Pati yung mga senator judges ay on trial. Yun ang ibig sabihin na political process ang impeachment, no? Pati yung mga senator judges, sila mismo ay on trial. Sir, reaction sa Senate resolution seeking for the immediate return daw ni dating Pangulong Duterte ICC deputy? Well, malinaw, no? Ang mga nag-file nito yung mga tinatawag na members ng Duterte Bloc sa Senado. So, siguro ang pangunahing layunin nito ay unfortunately panatiling buhay yung pantasya na makakalaya o makakabalik kagyat si dating Pangulong Duterte nang hindi dumadaan sa paglilitis sa ICC. So, ilusyon na ito, no? Pero tila gustong panatiliin yung ganitong ilusyon
para mapanatili yung support ng mga followers o taga-suporta ni Duterte, ng mga Duterte. Si Justice Scorpio is urging the senator judges na mag-refrain ako sa pagsasalita lang naman po sa impeachment case against sa any message na po concept. Sorry? Senator judges. Kasi po, you know, Yung sinabi ni Carp. dapat hindi na sila nagsasalita. Well, tama naman yun. No? Nakita nga natin, like yung pahayag ni Senator Zubiri, which tinetelegraph o sinisignal na talaga niya sa publiko na as far as he's concerned, walang basis yung impeachment complaint. Pinaliwanag na natin kanina, hindi totoo ito. So, talagang, sabi ko kanina, yung mga senator judges themselves are on trial. Binabantayan kayo ng publiko mismo. At dito, malinaw na hindi pa nga tinatalakay ang impeachment sa Senado, meron ng husga. No? So nakakasira na sa kredibilidad ng individual senator judge kung magpapahayag ng ganito, may mga prejudgment. Sir, yung Senate resolution, may silbi ba yun in terms of yung purpose na Pangunahing silbi talaga nito siguro ay para para sa mga taga-suporta nila, no, para mabigyan ng assurance na itutuloy nila yung panawagan kahit kung magpapakatotoo tayo, mga real talk ika nga, hindi naman mangyayari yon, yung kagyat na maibalik si Pangulong Duterte dahil nga seryoso ang mga kasong nakasampa sa kanya, yung crimes against humanity, particularly murder, kaugnay sa Peking drug war. Malakas ang ebidensya, kaya hindi basta-basta makakakuha ng release, lalo pa yung pagpapabalik dito sa Pilipinas. So hindi po niya ma-influential na kahit anong Senate resolution ang ICC po when it comes sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Okay, yun din naman. Alam din naman ng mga senador yon. Kahit ano pang resolusyon ang i-file mo rito, kahit mapasa pa yan, ay wala namang magiging impact talaga yon sa ICC. Kung may iba muna tayo kasi we got a statement from the Private Education Assistance Committee saying na wag daw munang i-repeal ang K-12, bagkus ayusin daw muna to, i-reform. Ano pong inyong reaction sa sinabi ng PEAC dun sa statement nila? Naiintindihan natin, marami talagang mga hinaing kaugnay sa K-12. Tayo, tutol sa K-12. Ang pagtutol natin dito ay doon sa nilalaman at orientasyon, no, na pangunahing nagsisilbi para sa mainly yung labor export policy ng bansa. No? So, kung i-repeal, kailangan may malinaw na kapalit. No? So, sa mga proposal ngayon, hindi katanggap-tanggap yung i-repeal, tas balik na tayo sa dati. May mga problema din naman yung dati. So, kailangan may malinaw na alternative. At ang sa amin ay may proposal tayo, no, na kailangan yung anumang curriculum na ipapalit dito or anumang bagong sistema ng basic education, kailangan maglingkod pangunahin sa mga trabahong malilikha sa ating national economy or local economy, hindi pang export. Kung are you willing to talk with the stakeholders including the private schools para ma-resolve itong